Committee hearing, resume. To our Municipal Health Office po, nandito po ang ating Municipal Health Officer, Dr. Paul Anthony Respicio po. Welcome to our review of budget for fiscal year 2026. To mga Crystal and Kat, welcome po. And to give us the overview of their PPA's proposed budget for fiscal year 2026, we would like to acknowledge our Municipal Health Officer, Dr. Paul Respicio. Good afternoon, everyone. To the Sangguniang Bayan Office, headed by our Vice Mayor Attorney Harold Respicio, SB Banjo Admin Committee Head on Finance, Budget, Approval, and Maintenance, SB Harry Bird Galabay, SB Tony Apostol, and SB Hilaria. Good afternoon. Thank you very much for this invitation. And to my fellow department heads, the health sector plays a critical role in improving population well-being, reducing disease burden, and supporting national productivity. This budget presentation outlines key priorities, planned investments, and cost breakdowns, and expected outcomes for the fiscal year 2025 with the following strategic objectives. First is to strengthen primary health care and the health regulation. Second is to expand access to essential services. Third, to improve community health outcomes and enhance health workforce capacity, and to train and retain health professionals, to improve health infrastructure and equipment, and to upgrade facilities, diagnostic equipments, and digital systems. And to advance public health and disease prevention for immunization, maternal health, NCD prevention, and disease reduction and management preparedness. With that, I would like to discuss the summary of the proposed budget for 2025. We have two objective expenditures. First, the personal services with a total amount of 10,372,659, and maintenance and other operating expenses we have a total of 10,611,768 with a total of 20,984,423.48 cents. For the personal expenses, of course, this includes the salary and wages of regular employees, personal economic relief allowances, funeral contributions, ECC contributions. For the maintenance and other operating expenses, this includes the following, like medicines, fuel, medical and dental laboratory supplies, and other operating expenditures for the continuity of health services of the RH. So this, because with a total of 20,984,423.48. Thank you. Thank you, Dr. Paul Respicio. May karagdagang information. Sa ating pong mga kasamahan sa konseho, baka may mga tanungan na po tayo. Wala ba? We recognize our Municipal Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. It's always a pleasure having you here, because whenever I see you, I feel like I always know how you You're the most valuable citizen within this class. Alright, so I make the same comment that I did in the admin department. Yes, as that comment I made with the head of the Department of Social Services. So I think that same applies to you. So what can you say about this? Sorry, if you may repeat the question. Yes, Vice Mayor was trying to review my. Alright, sir. All is well and good,
with lahat ng mga budget progress namin at ng items ay maganda. Yun po ang naisip ng ating executive department na pinakamagandang paraan para ma-address ang pangailangan ng ating mga kababayan. Limitado lang po ang kapangyarihan ng ating council para mag-comment o magdagdag o magbawas sa mga bagay na yun. And ang nagiging concern na lang po natin ay pagdating sa implementation. Dahil po, kung lahat ng ating mga naisulat na bawat line item sa ating mga budget ay natupad, wala po talagang magiging problema. At kung lahat ng ating mga kababayan, lahat ng kanilang ina-expect na pangangailangan ay ibigay natin, wala po talagang magiging problema. Ngayon po, ang iniisip ko lang po na magiging problema natin in the future and gusto kong maging prudent tayo as early as now para maiwasan yung mga bagay na yun, ay maiwasan yung magiging reklamo ng ating mga kababayan kapag hindi na yung kanilang ina-expect sa atin. And mag-guess ko po talaga na hindi lahat ng kanilang mga ina-expect ay mamimit natin. Kaya ang naiisip ko po na paraan para hindi sila magalit sa atin ay una, kapag available naman po at hindi pa exhausted ang ating mga programa, bibigay ko talaga natin. At pangalawa po, kapag exhausted na po, dapat hindi tayo magkulang sa pagbibigay ng liwanag sa kanila kung bakit wala na po. I think mas mabigat talaga yung burden sa atin ng magbigay ng liwanag kasi umpisa parang meron ng sinisisi. Skeptic na sila para agad. Parang mas mabigat yung burden sa atin na mag-extend talaga ng sarili natin ng magbigay ng extra information and more transparency talaga para ma-satisfy ang sarili nila. Ang ginagawa talaga nila ang ating, yan ginagawa talaga natin ang ating trabaho. At yun po ang gusto kong mangyari sa inyo na level ng positivity sa kanila. Nasa panahon pinatawagin natin sila yung dalawang at mabuti. At yun din po ang inaasahan ko mula sa council na to next year na every time na merong dissatisfied na client or merong general dissatisfaction sa ating mga kababayan about certain aspect ng ating mga services, magiging ready po tayo talagang magbigay ng kompletong kaliwanag sa kanila and kasama na rin po kayo magbibigay ng liwanag sa kanila. And kapag naniniwala po ako na kapag ginawa natin lahat ng trabaho natin, wala tayong ginawa kalokohan, lahat po ng kaliwanag ay magiging satisfactory. Dahil alam ko po magaling ang magpaliwanag. At magaling din ang magpaliwanag. At magaling din magpaliwanag si Tony at ating mga kasama dito. Alright po, yun po I think na para ma-manage natin. Kasi ang patong ng monitor talaga sir is pagdating sa pagsisilbi natin sa ating mga kababayan na iniisip ko lang, gusto ko lang natin silang maging maligaya, maging masaya. Hindi natin kailangan ibigay lahat ng pangailangan nila. Hindi natin trabaho yun. Pero maging maligaya lang sila. Maging mataas ang confidence nila sa atin. Maging maayos ang relationship natin. At kumbaga sa boyfriend-girlfriend, yung open communication. Walang kinataas. So kung gano'n yung attitude natin, pagdating sa relationship ng natin sa ating mga kababayan, lahat po ng ginagawa natin exercise na yun, especially na yung preliminaries natin tulad ng budget, ay hindi po masasayang at maging masaya po ang ating 2026. Ano po masasabi niyo sir? I totally agree with the proper communication, Vice Mayor. Ang isang client na pumunta sa Arch, hindi dapat pupunta yan kasi alam niya na meron matutulungan siya ng RG or kaano-ano mo ang department. So, hindi dapat uuwi na mas nasakit tinakin na pala na nalagawin ito. So, how do we do that? One, we have to consider that the budget is unlimited. It's limited. And I understand na may explain kanya na dito. It's somehow the idea that, it's a government fund, so it's not really that massive. So, with proper communication, I think, important ka lang. Because there are several issues na, makakarating ka niya o may kastuig na naman. So, we try to, what can we do about those issues? So, if I give you an example, meron isang client na ang gamit is all branded. Obviously, pag gobyerno, you're not allowed to give the branded medicines. We can give generic that is probably equivocal to the effect ng branded. So,
One example is kanina, this particular patient na punta, lahat, apat yung ito. I-explain ko kanya na ito, kasano, the effect na dito. Yung second, is it as effective as the one granted? Eventually, kung na sige daw, kung nabi, DJ, upat nito, and available DJ RH. Hindi ko na subikan ito. Nakitain na yung effect na. So, check mo yung blood pressure in the morning, then after. So, it's a branded anti-hypertensive medicine. So, pumayag ko siguro. Sabi ko, monitor at subikan next week. Nakitain na. And I have several patients na inusan ko DJ ko, huwag pinagkadaming tayo DJ RH pumitas with the blood pressure. Pero, as a patient ko na ano yung obligasyon mo? Meaning, you're not supposed to take high amount of salt. Because even if I give you a certain dosage of antihypertensive, you're still taking the same amount of salt sa pagkain mo. Onset mo na rin siya. So, what I'm trying to say is that there should be proper explanation to everything. Tapos, maawatan na. Tapos, there are times na hanggang mo pasyente. No, anyat usang na ito. So, ang bottom line dito is that every time na concerning sa pasyente, kailangan tayo na-explain. And importante dito, the way nga explain na yun. Because sometimes, no, busy ka, napintas di pa nag-read mo, may interpret DJ pasyente kaya ni-apply ka siya. So I think we have to empower the staff na basta-basta na nagsasaun or proper dapat yung pagsabuda. Tapos maawatan di pasyente. Ma-address the DJ issue. Somehow makita yung DJ is the expectations lang. Well, thank you so much, Doc. Binigyan niyo kami ng maligayang damdamin sa oras na ito. Yun nga po. Ganun po. Sige po, sa ating mga kababayan dito sa Mercedes, maasa po kayo na karamihan na yung mga pangailangan mga kalusugan ay kaya po ibigay ng ating Department of Health dito sa ating bayan. Kapag-usapan na rin po natin yung maraming beses na ng mga hearing ng ating mga communities sa ating sanggunian na coverage at capability ng ating local health services department and national and provincial counterparts para po ma-address ang lahat ng inyong pangailangan. Ang kailangan nyo lang po talagang gawin ay pumunta doon at mag-avail at sundin nyo po yung doctor's instructions. Huwag po kayo masyadong magmagaling or mas magaling pa sa kanila. Tandaan po ninyo, every time na pumupunta po kayo doon ay parating may solusyon sa inyong mga hinaing na pangkalusugan. Hindi po kailangan parating sundin kung ano ang inyong idea ng paggamot ng inyong sarili. Sundin nyo po ang diagnosis at treatment na sinasuggest ng ating magaling na doktor dito sa ating bayan. Alright po. Kapag ganun po ang approach natin, Doctor, I think given na ng sinabi mo kanina and yung general attitude po ninyo sa ating pagsisilbi sa ating mga kababayan, naniniwala po ako na mamimit talaga ang pangailangan ng ating mga kababayan pagdating sa kalusugan. And nakikita ko na rin po in the past week and past months, nakikita ko na malaki yung capability natin pagdating sa health. In the past inquiries, nakaka-encourage talaga na lahat pala ng mga pangailangan na pangkalusugan ng ating mga kababayan mula kapanganakan hanggang halos kamatayan ay namimit po ng libre. Hindi ko na po ulitin yun, pero halos libre lahat. Kaya matutulungan po talaga kayo ng ating health department dito sa ating bayan dahil meron silang magandang relasyon sa mga mas mataas pang nilang mga opisina at may mga national programs tayo na inimit lahat ng inyong mga pangailangan. Kaya kapag meron po talaga kayong seryoso na reklamo na hindi natin namimit, ayun, tingnan po natin, kakausapin natin, maayos na kausap itong ating Mr. Dr. Health Officer ng bayan ng Reyna Mercedes at may nainiwala pa ako na sa bandang huli ay magiging masaya po ang mga taga Reyna Mercedes at magiging malusog. Maraming salamat, sir. Thank you, Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, and Dr. Paul Respicio po for the well-explained budget po ng Municipal Health Office to provide primary health
that includes implementation of programs, projects to promote the health of the people in the municipality of Reyna Mercedes. Muli po, maraming salamat for gracing our invitation to share your programs and projects po sa ating buong bayan ng Reyna Mercedes. God bless po, Doc Paul, and to all the members and the staff of MHO. Thank you po, Doc. Sige, continue na tayo.